Yung nagkaroon ng medyo pagtatalo, nagpaparinggitan o nagpaparinigan itong si Gretchen Barreto at si Senator Bato dahil sa pag-iimbestiga nito ng missing Sabongeros. Pero hindi siya lumawig yung pag-iimbestiga. Sa atin, pakinggan natin to. Siguro naman napakinggan nyo na to. Pero sabay-sabay natin pakinggan yung buo. Mahaba rin Vicky, sino ba si alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan. Insider. So lalaki siya, di ba? Pero pangalan Julie. Ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon. At narito ang aking ulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Naku, insider mga clear. So, okay, sige, tuloy. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. So in other words, may kaso na siya. So kung may kaso na siya, tapos ngayon lumalabas siya, kaya sinabi kanina, di ba nung nagulat tayo sa press briefing, sinabi kasi na may lumitaw na, may lumalantad ng 4 na witnesses. Pero ini-evaluate pa yung mga testimony nila kung sino yung pwede maging state witness. Pero with this, baka ito. Kaya lang, na-exclusive interview na siya. Okay. Ingat na lang siya, di ba? Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto. Sama. Kilalang malapit kay Ang at 2 iba pa. Kung ano raw ang kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umano'y mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pahayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano parang? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Kung totoo to mga kaklir, police, nababayan. Parang pelikula lang, no? Kasi kung totoo, syempre mayaman si Atong Ang, di ba? Ganun yung lumalabas sa kwento niya. Kayang magbayad. Kasi mga kaklir, isang araw, tinake up din natin tong si remember, tinake up natin tong si Secretary Remulla. At marami nga daw silang nalalaman at ito mga di umanong mastermind ay kaya pati judiciary na magbayad. Diba? Kaya nung tinanong tayo kanina, syempre kailangan natin maniwala. Diba? Maniwala ngayon sa hustisya. Especially nandito ang Pangulong Marcos Jr. Iba kasi dati. So ngayon, we have to believe in our justice system. Wala naman kasi walang mga kapangyarihan ngayon na nananakot Diba? So, bigyan natin ng pagkakataon ang justice system natin. Tuloy tayo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Yun yung pagkakaiba mga kaklir. Kita nyo? Nabanggit niya si General Torre. Diba? PNP chief.
General Torre. Kung pag-usapan natin yung mga nakaraan, diba? Sino ba ang may hawak ng PNP noon, nakaraang administrasyon? Wala ba siyang tiwala? No? Kasi hindi naman ito nangyari sa panahon ni dating ni PBBM, itong Sabungero, di ba? Noong nakaraang administrasyon pa to wait tingnan natin, kailan to ng taon? Kailan siya nag-start? Kailan ba sila nawala? 2021? 2021. Nakaka-clear. Diba? Between April 2021 and January 2022, 34 cockfight enthusiasts went missing. Hindi to panahon ni Pangulong Marcos. Panahon to na nakaraan. Diba? Imagine, between April 2021 and January 2022, hindi ito nagawan ng tamang pag-iimbestiga. Bakit? Diba? Ano naging papel mo dito sa missing Sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. Naku, ibig sabihin, kung itong alalay ay bilyonaryo, paano pa si Atong Ang? Diba? Trilyonaryo siguro yun. Baka more than. Diba? Alalay, pinagbibindahan niyang bilyonaryo, diba? At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel. Hindi mo bang palda nagtatago? Parang wala na yatang nanay yun. Pero may mga babaeng mayroong palda. Na para pirmahan ko, yung recantation ba yun? Na binigay mo sa akin, kapalit ng pira. Sabi ko, hindi. Kailangan siya mag-recant. So, mangyayari nito, mga tingnan na natin nagre-recant siya. Pero napagbibintangan na to So, pag nag-recant siya, at wala nang kasalanan sila Atong at Gretchen Barreto, bibigyan siya ng pera, mapapalaya sila. Kung talagang tinuturo niya, so mawawala ng sala sila Atong at Gretchen Barreto, mukhang aakuin niya. Anyway, may pera. Parang hirap naman nun. Mayaman nga, pero nakakulong ka. Tapos ano to, murder. Diba? Ilang counts to? Hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko. Sabi mo ng pinakamatagal mo, 30 to 40 years kung mabait ka, 30 years. Hirap din mo. At buhay ng pamilya ang nakataya dito. At okay. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sa Bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo siya, makipagtulungan na lang siya sa akin sa mahal kong presidente. Wait lang mga Klina. Wala siya masyadong kinuwento kay Gretchen Barreto. Tinuro niya lang. Pero hindi ko alam kasi baka naman summary lang itong ginagawa niya. Kasi may statement naman na daw siyang sinumite. So, sinabi lang niya, yung babaeng na involved na artista ay si Gretchen Barreto kasi lagi sila magkasama ni Atong Ang. Pero kung yun lang kung yun lang yung participation ni Gretchen Barreto, mukhang lusot yun. Kung yun lang hindi ko alam kung iba pa yung mga detalye. Kasi, hindi porket kasama mo ang isang killer, killer ka na rin. Halimbawa lang kung killer si Atong Ang, kasi nasabi niya. Diba? Hanggat di mo nadinig na siya yung nag-utos, hanggat di mo nadinig na alam niya yung patayan blues dyan, kung totoo yung binibintang ni alias Totoy, hindi
hindi niya mapipin down si Miss Gretchen Barreto kung yun lang yung sinasabi niyang partisipasyon, laging kasama. So, mahirap sabihin merong partisipasyon si Gretchen. Unless maliban dyan, may personal knowledge, alam yung pagpatay, alam yung pagdadala ng mga bangkay sa Tagaytay daw, kung alam niya yun, wala siyang lusot. Pero kung ang participation lang sumasama kay Atong Ang, pero in particular para sabihin alam niya yung pangyayari sa mga missing sa Bungero, hindi. Mahirap yun. Hindi siya magiging ebidensya. BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang yun yung pinapapirmahan sa kanya, pagbabawi ng kanyang mga salaysay laban kila Atong Ang. Na gustong papirmahan nila Atong Ang daw, kapalit ang pera. Sabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasad, di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babalik na rin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Okay, Si Patidongan, Vicky, ay nagtagal ng nagtatrabaho na sa kampo ni na Atong Ang, may 15 taon na ang nakalilipas. Insider nga mga ka-clear. Insider nga. So, pero imagine nyo, kung mabayar ka ng 300 million pesos, malaki naman talaga yun mga ka-clear. Pero, aanhin mo yun kung nakakulong ka. Or, kung magkakaroon ng mitya ito, kung magkakaroon ng mitya ito ng buhay mo, dahil maraming kamag-anak, yung mga missing sa Bungeros, ang pwedeng gumanti sa'yo. Tapos aakuin mo, yung pala wala kang kasalanan. Sabi niya, wala siyang kinalaman, di ba? Alam lang niya. Ay nagsimula bilang bodyguard at hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm, ng kampo ni Atong Ang, pati na ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. Maigpit ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Swerte ha, exclusive ha. Sige Emil, aantabayan na natin ang iba pang update. Okay, ito yung mga kaklip. Papakita ko sa inyo. Malamang napanood nyo naman na to. Pero pakita natin. This is, kailan pa to? 3 years ago, March 31, 2022. Pakinggan natin to ha. Hindi ko alam kung na panood nyo na to. But sabay-sabay natin panoorin. Hindi ko kasi masyado naging, nung mga panahon na yan, hindi ko masyado tong pinansin eh. So, ngayon lang natin nakikita. Ay, sorry na. Nandun na nga eh. Yun. Okay, so let's see. My gosh, dapat sa'yo, game show. Iyan ang tensyon sa pagitan ni Senator Bato de la Rosa at aktres na si Gretchen Barreto. Naging maanghang kasi ang mga side committee Greta kay Bato sa hearing tungkol sa mga nawawalang sabungero. So, mga clear, ito ay dininig, no? Ni Bato de la Rosa. Pero affected, kaya affected agad si si Gretchen Barreto. Ba't kaya? Imbitado sa pagdinig ang kaibigan niyang kasi imbitado na si Atong Ang. Mukhang tinuturo na siguro si Atong Ang. Kaya affected masyado si Gretchen Barreto. That's 2022. Wala pang Sunshine Dizon, mga kaklira. Si Atong Ang. Ha? Sunshine Cruz. Sorry, Sunshine Cruz. Wala pa sa buhay ni Atong Ang si Sunshine Cruz. Sabi ni Greta, pasikat ang senador sa paraan ng pagtatanong. Napansin din daw niyang expensive watch na mambabatas. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling? Tumatalpak kasi si Bato na to eh. Bato. Oh, so meron din alam na lihim. Senator Bato, so kung malaki, mahal ang cellphone tuloy. Ang watch mo, sa parang tanong ni Gretchen, paano mo nabili yan? Saan nanggaling yan? Well, anyway,
sila Gretchen Barreto kasi mga richie na yan because of Tony Boy. Di ba? Diba? Because ang tatay ng anak niya ay si Tony Boy Cujuangco. Kaibigan niya pang matalik si Atong Ang. Ilabas natin yung mga Kaya lang, ilabas natin yung mga talpak mo. Yung talpak, ano to? Pagtaya? No? Taya ito, no? Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Sino si Kate Villalon? kaya. Alam ko, mukhang inutangan. Alam ko may balance to sa'yo, Kate. No, Kate Villalon. Ala? balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ng kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Pero si Greta, handa... I am very willing to present evidence to you of my so-called accusations, Bato de la Rosa, in front of media, time and place. Hurry, please. Okay. Araw ilabas ang ebidensya sa kanyang akusasyon. Baka nagsasabong din? Baka sasabungan nila. Diba? May ebidensya daw siya eh. Kapansin-pansin naman na naka-private na ang Instagram ng aktres. Hindi ako nagmamalinis. You know? Biglang lumutang ang host at vlogger na si Bianca Valerio sa Instagram. Matapang siyang umamin na sexually assault siya ng pinangalanan niyang PR man. Nangyari raw ang insidente noong 2021 nang mag-host siya sa isang party. Just because I was kind to you, you probably thought that it was okay to take advantage of me, to manipulate me, to isolate me, to physically hurt me, and to sexually assault me. Even if I kept begging and begging and begging you, why are you doing this? Please don't do this. Please stop. Please don't do this. Hindi lang daw si Bianca ang biktima ng lalaki na tinawag niyang convicted felon since 2014. Kaya lumutang na siya bilang boses ng mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Hanggang ngayon, nang lumutang ang host at vlogger na si Bianca Valerio. Sa Greta, handa ang ilabas. Bakit ba nilagay? Nagtuloy-tuloy. Ito pa mga kaklira. So in other words, noon pa pala to, nadadawit si Atong Ang. Ito pa mga kaklira. Kailan ba to? March 21, 2022. Sige. 24 na mga sabongero. Sabi ng isa sa mga testigo na si Delmer Cienfuegos, nakita niya na isinakay sa isang gray na van ang ilan sa mga sabongero ng araw na mawala sila nitong January 13 sa basement ng Manila Arena. Inonog, nakatawag po rin sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturean ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron po picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Pagdating po nila rin sa may cock house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng manok, yung folding, yung timbangan, yung katuka po. Kinuha po nila Virgilio, tas si Matiliano, tas si Consolacion po. Direkta namang itinuro ng testigong si Alvin Indoon ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na umano'y nasa likod ng pagdukot sa iba pang sabongero. Narinig niya raw ang instruction nito sa isang tauhan sa sabungan sa Laguna. Dinakip raw siya at ilang kasamahan noong November 18 ng nakaraang taon sa sabungan matapos mabalian ng paa ang manok na nakalaban nila. Pumasok na mga manchuchope. Tapos, ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya. Sabi, naka-loudspeaker po. Loudspeaker? Opo. Narinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mo boses ni Atong? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Ano sinabi ni Atong? Ano sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin niyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ba? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino ba pati yung mga kasama ko.
Pero sagot ni Atong Ang, may sabwatan umano para ibagsak siya. Wala raw illegal sa kanyang sabong operations. Siya pang... Pero kung mga tao niya to, kasi sabi ng isa, nadinig niya, so in other words, malapit dun. Hindi ito yung passers-by lang eh. Pati yung Julie, alalay niya, chief security. Hindi niya makakaila yun na chief security niya yun. Pangaraw ang dihado dahil ilang beses nang pinagtangkaan ang kanyang buhay. Dami yung grr. Okay. Ayan. Yeah. Okay. So, yun lang mga clear, no? Nakita natin, teka lang, kailan ba to? Basahin natin to. So, lumalabas dito. May latest yata ako dito. Nasaan ka na? Uy, wala. So, lumalabas dito mga ka-clear. Pero, doon sa hearing, hindi naman nabanggit si Gretchen Barreto eh. Diba? Ito sasabi ng, pakita ko lang mga ka-clear. Pero medyo matagal na to. Okay. Article to. Pag-aari ni Atong ang Lucky 8. Quest Inc. ang gaming firm ng e-sabong operations na kumikita ng gross bets na 1B to 2B. My gosh, kaya pala. Kada araw, kaya pala ang pogi ng dating ni Atong Ang. 60B kada buwan. No? Si Gretchen ang sinasabing miyembro ng Team Alpha ng Pitmaster Group na isa sa sabong brand ng Lucky 8 Star Quest. Yun, kaya sila nagkainitan dahil si De La Rosa inuungkat yung mga missing. No? Pero bakit ito hinintuan? Ha? 2022 March 2022. Hindi pa pala. Pa-election pa lang ito. Pa-election pa lang. Hinintuan, di ba? Hindi na tuloy-tuloy. Kaya, hindi na masyado nagkaroon ng problema to si Atong Ang. At nakapag-girlfriend pa nga, di ba? Yun. So, binibinta. Mayroon ako nakita isang, mga clear, video din eh. May parang silhouette, one female celebrity, alpha something. Wala. Huwag ka na mag-silhouette. May nagturo na eh. Diba? Well, mahirap to. Mahirap to mga ka-clear. Sa tingin ko, dapat galingan talaga nila to. Kasi malalim na yung pag-iimbestiga ng ng DOJ dito eh. Talaga noong panahon ni Duterte, lahat ng kalokohan nangyari, lahat ng illegal nakakalusot at walang nangyayari sa mga korte at pulisya. Tibay mo talaga, Duterte. Diba? So, hindi siya bago. Kasi way back 2022, nabanggit na si Atong Ang. Diba? Nabanggit na siya. Nabanggit na. Diba? So, March 21, nabanggit na siya. Tapos, saan pa ba? Wait, meron pa ba tayong news dito? So, pero, tingnan natin. Ngayon kasi mga clear, ang DOJ, syempre, nakikipag-usap sa Japan para magkaroon ng yung diving team para makita, no? Kasi, meron siguro mga equipment. May mga equipment sila na pwedeng makita kung nandoon talaga yung mga katawan nung di umano mga missing sabongeros. Diba? So, yun. Baka kaya malapit si Gretchen at saka si Atong Ang. Because of this business. At mas lalo silang nalapit sa isa't isa kung meron silang itong klaseng lihim kung totoo. Ito, ha? Kung dinadawit sila pareho. So, in other words, mga clear, hindi ito sa akin, the way I see it, kung may testigo, insider, malapit doon, tingin ko, ayusin lang talaga yung ebidensya nila. Kasi, syempre, pag magaling ang abogado, magaling magtanggol. Diba?
Sinong lawyer nito? Ha? Oh, syempre, isang magaling na lawyer ang abogado ni Atong Ang. Diba? Lumalabas na si alias Totoy kasi General Torre at PBBM na. Oo, hindi na siya natakot eh. Parang feeling niya, lalabas na ako kasi si General Torre hindi yan nababayaran. Diba? Kaya lang, gaya lang nila Kerwin at yung isang star witness laban kay Dilima, lumalabas na silang lahat. Diba? Parang nagtitiwala sila ngayon sa justice system natin. Thank you, Agustin Mondragon, sa sticker mo. Attorney, nandiyan na wife ko, looking forward to meet you. Ay, sige. Addictus Rex, ha? Hanapin agad si hanapin talaga. Paano na, imit natin agad si Mrs. Mondragon. Ha? Addictus Rex. Yan. Marlene, very powerful. Greedy na sa mga pera. May mga kumadre. Pero, kumpadre. Pero, di ba may lumalabas na involved din naman babatas? Isa pa nga daw senador eh. O, di ba? May isang senador, may dalawa yata mambabatas pa. Ha? Isang senador daw na mahilig sa outreach program. Hala? Teka lang, sino-sino ba ang mga may malasakit na senador? Mahilig sa outreach eh. Marami namang mahilig tumulong ah. Diba? Sino kaya? Hindi, wala akong idea talaga mga clear. Give me an idea, please. Senador daw na mahilig sa outreach program. May malasakit ito sa kapwa. Outreach eh. Pero wala pa tayong wala pa tayong... kayo magbigay sa akin na idea mga clear. Hindi ako makakapagbigay. Ako'y bulag sa katotohanan. Bulag, hindi ko pa alam ah. Ay, hindi ko nga alam. Rayan, hindi nga. Kayo nagbigay nyo, no? Hindi nga. Tignan natin, kasi may binanggit na, di ba? Meron daw. Senador na mahilig sa outreach program. Marami naman tumutulong dun. Ba kayo, mga kaklear? Ha? Sige, makikinig tayo dyan. Vilma Sorilla. Nalagpasan pa yata yaman ni Villar attorney. Naku, oo nga. Shadowfall Batang Abu Dhabi. Oo nga. Kung 160 billion a month? Tanong natin, di ba? Ano-ano nga ba yung yaman ng mga Villar? Yun lang naman. Diba? Number 1 sila, mga Villar eh, di ba? Pero dapat kung number 1 sila, dapat hindi sila masyado nagkaroon ng problema sa prime water. At mga kaklear, meron kami nare-receive ng mga text. Wala na nga daw tubig, they are still required to pay 150 pesos yata or 151 pesos kahit hangin binabayaran nila. Tapos may nagrereklamo na pagka may pumapatak yata kahit pa konti-konti, hindi siya kasama sa rasyon. May mga nagte-text. Kasi hindi, may tubig kayo eh, pero wala naman daw talagang tubig. Siguro, magpupuyat lang, kailangan magpuyat. Pero tinan lang natin. Let's give them the benefit of the doubt. Ha? Jax, tapos paglipas ng taon, tut ka na at pamilya mo, tapos uubusin din nila ang pera at paniligpit. Oo nga, kung kaya nilang gawin sa iba eh, di ba? O yan, basta marami nag-text dito mga clear ha, kayo nagbigay sa akin ng info na ganyan ha. Wala akong kaalam-alam dyan ha. Di nga. Outreach, marami naman nag-outreach program sa mga senadora. Kayo talaga? Oh, sabi, ito? Di naman siguro, Loy, bakirin. Minsan nga, pag may lalaman tayo, pag meron tayong nahigingan, ibigay tayo ng Hoy, Lemon, hello. Mac Avocal Studio. Paul, 27. R.R. Samson. Si Coc Eduardo. Let Reyes, hello. Ito nga si Carla Abeliana, nagreklamo sa Crime Water, di na nakatiis eh. Crime Water pala, sorry naman. Crime Water. Diba? O ako. Ganon, December 1981. Sabi sa'yo, maraming nagbibigay ng outreach programs ng mga senador eh. Sabi ni Gretchen Barreto, 25 million na original watch ni Bato de la Rosa na Richard Mille ang tatak. Ang alam ko lang na Mille, is Inspectors, Inspector Mille.
Yun lang alam ko. Hindi Richard Mille. Hindi natin kilala si Richard Mille. Si Richard Gere. Oo, ikaw nga na nanonood ngayon. Ano yung opinion mo sa bidyong ito? Ano yung masasabi mo patungkol sa pinanood mo ngayon? I-comment mo dito sa baba ng video na ito. At syempre, huwag mong kalimutan i-share at i-like para naman nang sa ganun makita rin ng iba nating mga kababayan. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Salamat!